We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwalasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako, kagkomprehensibo nga mga balita sa Bisaya na katungdan. Ako sa Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga residente wala sang tinulugan bangod sa power blackout nga naglawig sa masobra 24 oras. Supply sang kuryente amat-amat na nga ginabalik sang NGCP. Samtama kapuso, NGCP nagapangayos ang pasaylo sa na-eksperyensya nga malawig nga power outage. Yaring balita ang tutukan ni Zen Kilantang. Nag-agwanta sang init, lamok, kag pulaw ang mga residente sa paghulat sang kuryente kagabi. Resulta, wala sang tinulugan ng mga konsumidor. Bata kong gamay na wala ko nagkuya, basta magagay. Basta subungan na tulog-tulog. Sa may gamay, kadaan, kinanan mo may electric fan, kag ang lamok ba na, wala sang suga. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, ginapahibalo pa ang ginhalinan sang power blackout nga nag-apekto sa Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, Antique kag porsyon sang Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sang NGCP, ang Unit 1 sang PEDC nga 83 megawatts nga load capacity nag-trip 12 noon kahapon. 2 PM nag-trip man ang Unit 2 ni PEDC kag PCPC sa diin nangin rason sang massive tripping nga nagresulta sang power blackout sa Panay. Ginpahibaluman sang NGCP nga ang pinakadako nga power plant sa Panay ang PEDC Unit 3 nga 153 megawatts ang padayon pa nga ginapaidalom sa preventive maintenance. Suno sa NGCP, amat-amat naman nga ginabalik na ang supply sang kuryente sa mga probinsya. Basically, all provinces na tagaan naman sa power, but of course, hindi siya 100% as of the moment. Kay amat-amat pa lang ang aton nakuha ng generation from the power plants. Kag amat-amat man si NGCP na ginapasulod man sila para stable ang system pag sulod nila. Hindi man kita makasuffer sa setback kay kung dali-dali ito sila pasulod base mag-gulpig at stable naman ang voltage tariff ako nakadasig naman so we're making it conservative kag stable ang approach ta. Nagpangayo naman sang pasaylo ang NGCP sa malawig nga power outage. Sa subong, ginatingwaan nila nga gilayon nga ma-fully restored ang kuryente sa isla sang Panay. We are working on this 24/7 to ensure nga mabalik siya as soon as time possible without sacrificing man ang aton pag-restore sa system. We are coordinating closely with our power plants as well as our load customers. Amat-amat ang load restoration nga ginapatigayon sang NGCP agud malikawan nga masulit ang voltage failure. Upod Karumal Porkia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Pila ka bahin sang Panay wala gihapon sang supply sang kuryente. NGCP ginahulat pa nga mag-operate ang power plant sa Concepcion ni Iloilo agud mangin estable ang supply sang kuryente. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Negosyo, klase, pangginawi sa panibalay, lunsay apektado, umpisa sa nag-trip ang base load sa Panay Energy Development Corporation pasado alas 3 kahapon. Sa Iloilo City, naglabot na sa 52 megawatts sa ginahatag sa NGCP nga supply para maload up ang franchise area sa More Power Iloilo. Temporaryo ang ginuntat ng restoration bangod sa pagsakas ng demand sa supply. Ara pa sa masobra 45% sa areas ang wala sang kuryente. Sa probinsya sa Antique, apektado sang brownout ang halos bilog nga probinsya. Sa San Jose Antique, ginpili na lang sa iban nga mga residente nga sagwas ang balay mapahunay-hunay. Nagahulat gihapon sang clearance sang Anteco halin sa NGCP para mabalik ang supply sa coverage area sini.
Sa probinsya, sa ngaglan apektado man ang negosyo sa mga merkado bangod sa pagdula sa supplies ng kuryente. Ang Akelco padayon ng pagpatigayon sa manual load dropping. Sa monitoring naman sa Malay LGU, estable na ang supplies ng kuryente sa isla sang Boracay. May nakahandaman nga generator sets ang kada tourism establishment. Sa Bacolod City, estable ng supplies ang kuryente pero ang ibang konsumidor na dismaya sa power interruption kahapon sa kabalaka nga magubang ilang mga appliances. Nabatsyagan man ang power fluctuation sa pinakalugar sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Talisay City, mas ginpili sa ibang konsumidor nga hindi anay maggamit sa appliances. Sa Capi, sa kabugusan ng 45 megawatt na kinahanglan para mag-establish power supply, 10 megawatt pa lang ang available. Sa Piak City, may pilagihapon ng mga negosyante nga ginpili magbukas para may dugang nga kita. Sa ulihing advisory nga ginpagwas ng NGCP Yara sa 198.1 megawatts ang nahatag sa mga planta sa Panay. Ang load restoration amat-amat gihapon agud malikawan ang voltage failure. 300 megawatts pa ang load na kinahanglan kag ginahulat pa nga mag-stabilize ang power plant sa Concepcion, Iloilo agon mag-inestable na ang supply sa kuryente sa Panay. Upod kay Romel Porquilla, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Mga puso, Bacolod City LGU, positibo ang mahatagan sa extension sang LTFRB sa pagpakonsolidate sa mga traditional PUJ. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginduso ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang letter of intent sa duha ka transport organization sa LTFRB 6 sa paglaom nga pisar wala pa makapaidalom sa consolidation ukon na lakip sa korporasyon. Panugutan ang maini magbiyahe sa dalanon. Pagkatapos, kaya nagpabutyag ang maini sa intensyon nga manginkabahid sa PUV Modernization Program. Kung sino nag-coordinate sa city, amo na ang hatagan ta sa proteksyon. Negosyar ta pa ang mga lain-lain nga mga request no gahalin sa ila with LTFRB. Sa mga wala iya, that's their own lookout. Ang grupo nga bakod nga mayor nga oposisyon sa modernization program sa Bacolod City. Hindi ko konforme sa pasalig sa alkalde. Ginapakamalaot man sa grupo ang ginaaligar pagkabig sa ila sang LTFRB bilang koloro mukon illegal pagkatapos na example kay LTFRB 6 OIC Attorney June Altura kahapon. Klaro sa ginambal sang YC Director na wala kita tanan sang permit at hindi kita gina-consider kita nga kolorom. So ano pa nga mga permit ina kapila kami nga ka-business nagpadala sa sunat dira sa siyudad sang Bacolod apang wala sila nga response. Nakita apil ang grupo kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagapati nga madamo buho sa ginaduso nga PUV-MP sang national government. Sa Bacolod City, 23% o kon 540 sa 2,313 ka-traditional jeepney units pa lang ang napaidalom sa konsolidasyon. May ara 1,300 ka napain nga award para sa mga ma-operate nga modern jeep sa syudad. Kung hugtan ang deadline sa katapusan sang bulan, mas sobra 700 ka modern units pa ang kulang. Intent and purpose ang consolidation nga mahapos para sa land bank kag DBP manukot nga ka-afford ko magbayad cash. Why join sa corporation nga isa lang unit ko siyam imo. Wala ko daya tingog. Why na, himo yan lang pa kilo. Why naman ni mabakal. Kaya wala, hindi naman ni mo mapusdan sa badlagan. Anon mo ni, negosyohan mo, hindi magapod pwede. Kangay sa Iloilo, ginapaabot naman sa mga nagasuporta sa PUV-MP sa Bacolod nga matapikan sila sa stickers kadaw kaangay sa extension sa permiso nga magbiyahe. Isa naman kahublag protesta ang ginaplano sa Bacod Incorporated City nga bulan. Upod, Kirill Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga dokumento nga pamatuod nga consolidated ang ilang unit, kinahanglanon nga ipakita sa mga driver sa Iloilo City samtang wala pa sang sticker nga natapik sa ilang mga jeep. Si John Sala nakatutok. Nagakabalaka nga magbiyahe kung kaysa si Manong Freddy inibangod nga wala sa gihapon mabutangan sang sticker ang iya consolidated nga jeepney unit. Sa iya pagpati, no sticker, no travel ang patakaran sa Iloilo City. Gani kin siguro gid sini nga may itanyag sa katapos ang operating team panaglitan nga masitaan sa dalan. Wala pa. Anong hambal sang operator niyo, sir? Ang hambal sa operator may notice nga padala sa amon. Kung may masita, ipakita lang namon. Si Manong Vicente naman gindala na lang ang mga papeles sini kaangay sang ORC Art kag iban pagid agud pamatuod nga nakapaidalom ini sa insyakto nga proseso. Wala pa ini sang ideya kung saan umatapikan sang sticker ang iya unit.
Ang sticker lang ang wala. So, ginahulat na lang sticker. Sunod sa tapamuno sa Traffic Management Unit, amat-amat na ginatapikan sang stickers ang 1,262 tanan ka mga unit sa Iloilo City. Mentras wala pa natapos ang pagpangtapik, hindi anay magdakop ang enforcement team. Dugang pasining ang magasapol pa ang Iloilo City Government kag Provincial Government angot sa stickers naman sa mga First Town PUJ nga nagasulod sa syudad sang Iloilo. Subong may transition kita nga ginaobra because kinanglanon pag naton nga mag-meet sa provincial government so that malimpyo naton ang implementasyon diri sa First Town. Upuod kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga mangunguma, amat-amat na nga nabatyagan ang epekto sang mainit nga tiyempo. Second cropping sa pagtanom sang palay ginakabalakan nga maapektuhan sang El Nino. Si Zen Kilantang nakatutok. Mabatyagan na sa mga mangunguma ang paggamay sang tubig ulan bangod sang epekto sang El Nino. Diri sa Barangay Tigom, Pavia, nagapanghanda na si Tatay Romulo pananglit nga wala na sang pagtupa sang ulan sa iya humayan. Sunod sa iya may mga tasok siya nga ginpreparar agud hindi matamaan ang iya palay. Amora ni may tasok ko may tasok dyan sa may kangkong tasok malangan ko may tasok kami. Alam na namin sa tubig. Sa subong hindi pa problema sang local farmers ang tubig bangod bastante pa ang tubig sa irigasyon. Apa ang mga rain-fed areas o kung nagasalig lang sa ulan ang kinahanglan na nga magpanghanda. Si Tatay Silveno may insurance kunong iya pananom. Hingagawon na nila ini nga maani antes magtakop ang bulan. Talaga niya may diyan nga bikto na manan mo ang tubig ya sa aman. Alin dyan sa masin nga nga uran. Ti kung hindi mag-uran sa masin wala tubig ya. Una na nga ginpahayag sang Department of Agriculture 6 nga may nagakaigo nga bulig sa mga maapektuhan sang El Nino. Upoy ki Romal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Klase sa tanan nga level sa syudad sang Iloilo kanselado bangod wala sang kuryente. Mga negosyante sang frozen goods kag karne sa Iloilo Terminal Market nagpahayag nga nagapamirdihan bangod sang malawig nga power blackout halin pa kahapon. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza. John, anong latest? Jerd, importante ang kuryente sa padaw-adlaw sang tanan gani madamong nahalitan sa tubtub subong. Hindi sa gihapon estable nga supply sang kuryente sa bugos nga Western Visayas. Santo sa apelyido nga Dasal. Nagapangamuyo na lang kuno si Manang Marites nga masarangan pa sang ginbakal sini nga ice nga palamigon ang halos puno pa sang stocks nga freezer sini. Ang mga baligya sini nga manok ang naguba na kag hindi na mapuslan bangod halid pa kahapon nga wala sang kuryente sa frozen goods, meat and fish section sang Iloilo Terminal Market. Wala na sir, ice day wala ta kabalo ko ma. Daw gano na tani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So far, mayara pa man siya ayos, malamig-lamigan lang. Mamagado ka lang, gid nga mamigado, mga pital ka nga makapital, te. Si Manong Johnny dismayado gid katama. Bangod halin pa kahapon hasta subong 30,000 pesos na kunong iya kaperdihan. Sa nagluntad ang 3-day power outage sa nagligad nga tuig, nagbakalinis ang generator set apang sang gintingwaan sini nga gamiton iniliwat subong guba na ang iya genset. Dako man to pamerdi namon, amak mo ang mostly do mga 100,000 per day ko to. Wala ko maguna-una nga malawig tong brownout mo. Nagbakal ko generator, pagbakal ko, nausar kong generator pero nagbalik ng power. Karon dugay ko naman ang generator ko ay mapandar. Kadamaan sa mga vendor sa ining section sang merkado ang wala na lang nagbukas o kung temprano nga nanirado bangod wala sang kuryente. Ang iban naninlo na lang sa ila pwesto. Suno sa chairman sang Iloilo Economic Development Foundation Incorporated o kun ILED, dako nga halit ang natuga sa sektor sang negosyo kag komersyo sang power outage. Aside from wala kita kuryente, gakaapektuhan man ang aton ng mga internet kag telecommunication, so apektado gid ang pagpadalagan naton sa aton kada isang negosyo. Bangod wala sang kuryente sa kadamaan nga mga lugar sa syudad sang Iloilo, kansilado man ang klase sa tanan nga level subong adlaw. Balaan mo amo nang pinaka-importante for an effective and efficient teaching learning activity. The observance of standard ergonomics.
Anong ng standard ergonomics? Number 1, lighting. Ti ko ng modern na karon ng aton yung mga classroom buildings, meaning to say wala na ang sang inchakto nga lighting if ever nga wala siya sang electricity. Ikaduha, ventilation is also important. Ang kabataan, uneasy sila sa sulod sang classroom kung mag-inot. Halos wala kuno nakatulog ang Iloy nga si Cherry kag ang mga kabataan sini gani maayo man kuno nga wala sang klase. Kami nagpinulaw gid ka pamaypay sa amon kabataan. Especially kung mga kuryente bala nga hindi gid namon expected gani namon basi 12 o'clock ara na maka kami. So kulang gid kami sa tulog. Samtang natala naman nga magsapol buwas si Iloilo City Mayor Jenny Treñas, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag mga alkalde sa probinsya upod ang mga opisyal sa Department of Energy na tuhoy sa malapnagon nga power outage. So, hulat ko kay Gob sang link, no? Kay tinag-schedule sa balas ang Zoom meeting tomorrow, Thursday. Upod ang DOE, ang GRC, ang NGCP, mga governors. So, maulatan lang ko sa nasong follow. Jert, panawagan sang business sector diri sa Iloilo City nga tun-an sang maidid kag investigaran sang maididman sang ERC kag sang NGCP ang root cause sang power outage kag mag-upgrade sang ila systems kasubong man sang mga infrastructures diri sa rehiyon agud hindi na masulit ang kasubong nga halit nga gintugas sang power outage sa tanan diri sa Western Visayas. Jert. Maraming nga salamat sa update Kapuso John Sala. Mga puso sa Bacolod City naman, financial literacy expert kag advocate ginpatpat ang mga nakalain-lain nga tikang agud mangin mas financially stable subong tuig 2024. Yaring balita nga atong gintutukan. Subong 2024, magluwas sa love life nga luyag mo matarget, travel goals nga nalakip sa listahan, kag mga handom nga luyag nga mahatagan sang katumanan. Nagapanguna sa New Year's resolution sa mga Pinoy ang magtipon sang kwarta, save man, pag may time. Ang 23 anyos si Don, fresh graduate, 30% ng sweldo gikan sa first job bilang receptionist. Ang ginapain sini para sa savings. Blessed kuno ini bangod ang ginikanan wala siya gina-pressure, bangod may obra na, maamot na sa galastuhan sa balay. Oo, dapat ma-save yun sila, sir. If ever nga may job na sila, first thing that they have to do is to save it, sir. Kung si Donna 30% ang monthly savings, ang sikyo nga si Joven sa sulod sa 2 kadekada bilang gwardya, wala may natipon. Luwag man sinibaguhon ng kabuhi this new year apa ang sweldo nga 480 pesos kada adlaw ang kabos para sa 4 ka mga kabataan. In kaso nga magkakinahanglan sa din si Joven madalagan. Ang lang bulig sa gobyerno, sir. Pero gusto mo matani mag-save man? Tani, sir. Galing kay wagi sa extra nga income, sir. Suno, sa financial literacy ang investment expert si Brian Vilderosa, consistency is the key sa pagtipon sang kwarta. Wala kuno ini sa kadakuon kundi ara sa dedikasyon nga magpain agud may matipon. You always have to set goals, no? To make it practical, ako usually have a to-do list or a goal list sa akon nga calendar, which is, for example, if you want to save, you put it in your calendar like a to-do list. Ang savings ang nabase man sa Biblia. Suno kay Villarosa, gani nagkakabagay man nga sundon. Some would cite the Bible story of Joseph nga tong nag-save siya sa famine. May paandaman ini sa mga mahaylo nga mag-invest sa makagalanyat nga promisa sa mga fly-by-night investment programs nga masami mabasahan sa internet. But it's not wise to really pour out everything. So diversify on good investments. Subong nga bag-ong tuig, mas mangin wais, spend less and save more kapuso. Siguraduho na futuro pinagi sa kwarta nga ginpain. Say goodbye sa utang, kag mag-hello sa mas wealthy nga New Year. Opa Jiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pagpakayo sang depektibo nga Ungka Flyover na award na sa winning bidder. Ungka Flyover magapabilin nga bukas sa tion sang Dinagyang Festival 2024 suno sa DPWH 6. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta.
Ginpahayag sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga na-award na nila sa winning bidder nga Monolith Construction and Concrete Products para magpatigayon sang pagkayo sa depektibo nga ungka flyover. Sunod sa ahensya, natala na nga iga-issue sa kontraktor ang notice to proceed subong nga semana. Sa tion nga ma-issue na ini magasapol ang ahensya sa kontraktor, agud mahibaluan kung paano maumpisahan ang rectification activity. Ako ni siya nga pagka-contractor do AAA man iyang license, and then they have also the manpower, including the technical personnel that kinanano natin for legit grouting. They have all the experience and including the experience of the construction firm. Dugang pa ni Engineer Oropel, magapabilin nga bukas ang ungka flyover sa Dinagyang Festival 2024. Ginbutang sa Phase 2 ang paghukas ng 4 ka span, agud hindi magbugat ang trapiko sa tion nga desisyonan nga siraduhan ini sa mga motorista. Sang aton nga Dinagyang amo pagbutang aton nga Phase 2 sang rectification tagin butang ang aton nga removal sa Phase 2 tagin assign. Upoy ka Rumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, dead on arrival. DOA sa ospital ang anay Barangay Tanod. Yaging kilala kay Renato Sorecho, 42 anyos, sang Barangay Damutan sa Banwas, sang Hinubaan, Negros Occidental. Sang ginbuno sa suspect kilala naman kay Jeffrey Saise. Suno sa Hinubaan PNP ginsulod. Sang suspect ang biktima sa mismo balay kag ginbuno gamit ang wala pa natubod nga patalom samtang nagaluto siya sa kusina. Reagwa sa investigasyon sa pulisan nga nangayo suspect sang tabako sa biktima apang wala iniginhatagan. Nahunong na karon sa Hinubaan Municipal Police Station ang suspect. Samtang police operations ang tuig 2023 sa Iloilo Province nagsaka sang 144%. Malapit 104 milyones nga balor sang shabu na kumpiska. Sa consolidated report sang Iloilo Police Provincial Office, halin January 1 tugtob December 31, 2023, nagdangat sa 295 ang police operations kung ikumpara sa 121 sang tuig 2022. 376 ang kabugusan nga naaresto nga drug personalities kag nakumpiska ang masobra 100 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Ako ang aton nga recover nga amount kay matigayon naton nga mapunggan nga maglapot ini sa ilang nga mga parokyano. Mga kapuso, manubo ang tsansa apang wala ginadula ang posibilidad nga may magtipon ukon magsulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility subong nga bulan. Ari naman ang mangin pangalan sa mga bagyo sa PAR subong nga tuig. Ginaliwat kada 4 ka tuig ang pangalan sang bagyo. Apang subong nga 2024, bago ang pila ka pangalan sa listahan nga ginbaylo sa mga bagyo nga nagtugas ang dako nga epekto kag halit sa pungsod sang 2020. Sa subong wala sang nasiplatan nga bagyo, apang posible ang ulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa amihan, easterlies kag localized thunderstorms. Base sa datos sang Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas, magluwas lang sa pila ka parte sang Negros Provinces. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Kaya mga puso, para naman sa aton #spread kindness, mga kabataan nga may ginasuprer nga chronic kidney diseases ginpambitan sang kalipay kag bulig sining Christmas season. Mga chikiting kag ila ginikanan New Year's wish nga maagom ang handom para sa ila ikaayong lawas. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagikan pa sa kanlaon ang pamilya ni Julmar, 18 anyos. Mayo 2021 sang na-diagnose ini nga may aras ng chronic kidney failure. Subong nga Paskwa, ang wish sa iya Iloy kag pamilya, mapalipay lang ang bata bisan sa malipot nga tion. Napakabakod lang gid nga hopefully nga maayo gid siya. Wish ko nga mag-good health lang gid kami, di na madugangan ang misakit sa amon. Na maayo na ko dason na tuig. Para way na problema. Isa lang si Julmar sa maging paambitan Paskwa. Bulig pinansyal, kagasadyahan sang #JazzMazingJourney Project sang Good Samaritan nga si Jasmine Egan.
gintipon sinimang kaangin ni Julmar sa isang Christmas party. Kabahin man sa programa ang 15 anyos sa si Nathalie sang tinampaan Cadiz City. Ang wish ko lang maayos Yang subang ko, amo man iya sakit, wala na agapan tungod sa pigado. Thank you sa tanan nga gihimo mo. Agud makadugang pa sa suporta sa kabataan sa Pebrero, isa concert ang hiwaton. Ang kita, tipunon agud makabakal sa tricycle para makadugang income sa ilang pamilya sang mga kasubong na Nathalie kag Julmar. So ang purpose ng concert is magaan ka mo bala mas ng passive income kaya daw kita kung nga daw kabudlayan kita mangita permis ang atong mga daily needs. Tani maging successful kaya gina-pray ko gid nga healthy ka mo that time. Opo, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka pamilya ang apektado sang sunog nga nagluntad sa barangay San Isidro, Haro, kainas ang aga. Sa reports ng CDRRMO, totally gutted ang balay ni Virginia Valsado, samtang partially damaged naman ang balay ni Arlene Baltasar. Nagaserbe nga baligyaan sang ukay-ukay ang balay ni Valsado nga human sa light materials, rason nga madasig ang paglaptas sang kalayo sa kaiping nga balay. Sunod sa nag-aistar sa balay nga si Daniel, posible ang ginsindihan nga kandila nga natumba ang gintunaan sang kalayo. Nagapadayon pa ang investigasyon sang BFP. Nagmainit kami sa bata na natumba siguro hindi na wala namin kabalo. #happy samtang nag-travel sa Japan si kapuso actress Kylie Padilla. Sa iyong latest IG post, makitaan nga naka-jacket ini with brown knitted scarf, suksok ang bag with same color. Ginkabit ba naman sa netizens ang OOTD sa actress naging compare ini sa Korean actress na si Ha So-hee. Excited na si Ai de las Alas sa upcoming projects ni sa Kapuso Network sa bugo 2024. May gamay nga clue si Ai sa fans nga nagapamangkot kung ano ba lang ini nga project. Ini among The Clash, Season 6 kag isa ka soap opera. Feeling blessed kun si Ai sa walong tatlo suporta sang fans kag syempre pagsaling sa GMA Network sa iya abilidad. Samtang yari naman ang mga eksena nga dapat mamiss sa Black Rider. Ang mga suspect sa Palanga Massacre amat-amat na nga makilala ni Elias kag ni Black Rider. Si Joan makaluwas pa bala sa kamot ni Calvin, ina kagiban pa nga intense kag mas maksyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebaban pagkatapos ng 24 oras. Kapusong mahimo niyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel, syempre para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa sumugman, sa aton mga kapuso abroad, madamog din salamat sa inyo padayon nga pagtuto. Ako naman sa Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.